Magkaroon lang ako ng bahay. Kahit maliit, basta sarili ko, na may kaunting naipon sa bangko, at may sasakyan, kahit pumurahin lang, basta kapiling ko ang aking pamilya, ang aking asawa, ang anak, at apo, kontento na ako. Na ilang tao na po ang napakinggan natin ng ganito ang kanilang pangarap. Marami na nag-abroad na kuha na lahat, pero hindi pa rin kontento. Hindi pa rin kontento. Nakakita na ba kayo ng taong talagang kontento, mga kapatid? At ang taong itong tinutukoy ni Jesus, si Jesus mismo nagtutukoy sa taong kontento, ay siya yung laging nagugutom, nauuhaw, sapagat sila ang pupunuin ng Diyos. Yung salitang nagugutom, mga kapatid, hindi minsanan, kundi ang sabi nga sa Greek tenses, present active participle. Ibig sabihin, nagugutom ng walang katapusan. Unfinished. Continuing. Nauuhaw na walang katapusan. Sapagkat sila lamang ang sinasabi sa future tense na pupunuin. Ang tense naman doon ay future passive indicative. Meaning to say, siya ang tumatanggap ng kakontentuhan. Ang kakontentuhan ay hindi po pinagsisikapan, hindi pinapangarap, kundi ito po'y kaloob ng Diyos sa sino mang nagugutom at nauuhaw patuloy. At siya lamang ang magkakaroon ng totoong kakontentuhan. Sino ito? Basahin natin Matthew chapter 5, verse 6. Ganito po ang sabi. Mapapalad ang mga nagugutom, continuing na nagugutom, at nauuhaw, patuloy na nauuhaw sa katwiran, hindi sa material, sa katwiran. Sapagkat sila ang bubusugin. Sila yung tatanggap ng kakontentuhan patuloy at wala ring katapusan. Yan po ang tinutukoy ng Panginoon na taong kontento. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay na sa mundong ito, magpalit-palit man ng henerasyon, magpalit-palit man ng kapangyarihan, magpalit-palit man ng mga bagay, mismo mga bagay walang kakontentuhan, patuloy na napugprogreso, sapagkat wala po talagang ganap sa mundong ito. Ngunit may mga tao kayo na sa kabila po ng lahat, na lahat ay may pagbabago, ay mananatiling kontento sapagkat sila'y binibigyan ng kasiyahan ng Panginoon. Nawa, kami po ay makatanggap, makabahagi sa ganito pong katotohanan. Sapagkat katotohanan nyo lamang ang siya pong makapagbibigay sa amin ng katiyakan at kalayaan sa lahat po ng hinahangad ng sanlibutan. Salamat po, O Diyos, na mayroon kayong mga salita na siyang nagpapatuloy sa aming naghuhubog, nagmumold sa amin tungo sa nais ninyong pagkahubog ang maging tulad ng iyong bugtong anak na si Kristo. Salamat po, O Diyos, at kami, Panginoon, ay ngayon nasa paanan ninyo at nakahanda pong makinig upang nakahandang magpahubog ayon sa pagkakahubog na nais ninyo. Salamat po at ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Napakaganda po ang sermon ng ating Panginoon, Sermon of the Mount, sapagkat dito po nalalagay ang tinatawag na Beatitude.
Beatitude. Sana maganito ang iyong attitude. Pero ang beatitude po, hindi po natin makikita sa Bible. Again, ito po ay hango doon sa Latin na beatitudo. Pero ang konsepto at aralan dyan na kailangan nating pakinggan. Ang ibig sabihin po ng beatitude, ito po'y aral o sermon para sa mga pinatawad ng Panginoon. Mga taong pinatawad sa kanilang pagsuway, mga taong justified. Kaya ang Panginoon mismo ang siyang nangaral nito sa mga taong pinatawad o ginawang banal upang mangugali ng gaya ng pangungugali ng isang totoong tinubos at pinatawad ng Diyos. At yan ikaw, tayo, ako, yan po, mismo ang Panginoon ngayong umaga ang siyang nangangaral sa atin tungo sa Kanya pong lingkod, sa Kanyang mga instrumento. Gaya nga ng sabi sa Romans ni Apostol Pablo, kung ating babasahin panandalian ang Romans 4:6, ganito ang sabi, gaya naman ng sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad. Beatitude, mapalad, hiwalay sa gawa, ito'y hiwalay sa pagsisikap. Napakarami, lahat ng tao nagsusumikap na magkaroon ng kasiyahan, kakontentuhan at kapayapaan ng kaluluwa. Ngunit tanging Diyos lang makapagbibigay nito sa Kanyang mga tinubos. At yan ang sinasabi ni David, pagiging mapalad. At alam natin sa Salmo, napakaraming beses makikita natin, mapalad, 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 mapalad. At ang kinakausap dito ay ang mga taong tinubos ng Panginoon. Like for example, Psalms 42 verse 1, ang mapalad ay tulad ng isang usa na talagang hinahabol ng iba't ibang problema sa buhay ng buong mundo. Pero ang hangad niya ay makarating sa batis ng tubig upang siya makainom at mapatid ang kanyang pagkauhaw at pagkagutom. Diyan po tayo nalimbawa sa mundong ito. Napakaraming pangako ang mundong ito na isa pong kalokohan. Masabi kong kalokohan, sarili kong salita. Na mga Kristiyano naghahanap ng kasiyahan at kakontentuhan sa pamamagitan ng sistema ng mundong ito. Hindi mo matatagpuan dyan. Huwag kayong maniwala sa mga pangako ng tao. Sino mang taong ito, maganda man ang kanyang track record, hindi yan na makapagbibigay sa atin ng kakontentuhan at kasiyahan ng ating kaluluwa. Sa mundong ito, imposible magkaroon ng kakontentuhan. Subalit sa mga nakay Kristo, posible at yan ay nagagawa araw-araw ng totoong mga Kristiyano. Sa Kanya lamang. Kaya tignan natin ang aral na ito ngayong umaga sa tatlong implikasyon, tatlong pagpapahayag o patotoo o aplikasyon sa ating buhay. Matthew chapter 5 verse 6, tignan natin ito sa tatlong bahagi. Una, sa talatang ito, may ipinapahayag na pangako. Mayroong ipinapahayag na pangako. Ikalawa, sa talatang ito ay may ipinapakitang proseso. May pinapakitang proseso. At ikatlo, sa talatang ito, may nilulutas na problema. May nilulutas na problema. Una, talakayin natin. Ang talatang ito ay may ipinahahayag na pangako. Basahin natin muli. Matthew chapter 5 verse 6. Pahintulot niyong basahin ko rin sa Ingles. Mapapalad ang mga nagugutom, tanging nagugutom ang mapalad, at nauuhaw sa katuwiran. Yan po sinasabi, sa katuwiran. Bakit? Sapagkat sila ay bubusugin, and that is a promise. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. They shall be
satisfied. Yun po yung ipinapahid na pangako. They shall be satisfied. Sila ay masisiyahan, makukontento. Yung feel po dyan, sila'y mapuno. Ang ibig sabihin niyan, bagay na tinatanggap lamang. Tanda natin, hindi po ito pinagsisikapan. Hindi po masarap, hindi po masama ang mangarap. Pero kung pangarap mo na siyang makapagkokontento sa iyo, sinungaling ka. Sapagat sa dami ng iyong pagpapala, hindi ka pa rin kontento. Hindi ka pa rin kontento, kaya huwag kang mangako. Huwag mong ipagyabang na kung magkaroon lang ako ng ganito at ng ganito at ng ganito, sapat na ako'y kontento. You are a liar. Sapagat ngayon nakikita, sige pa rin ang pagkukumahog mo. Bagamat meron ka na. Contentment is a gift given by the grace of Christ. Given ito doon sa mga taong tinubos na ni Kristo. Kung minsan hindi natin nakikita ito because tinatakwil natin ang katotohanan, iniiwan natin ang kautusan, kaya tayo napapahamak sa ating sariling mga gawa. People perish, Christian perish for lack of knowledge. Sa totoo rito, literally, yung sinabing nauuhaw at bubusugin, ito po'y nagpapatuloy. Kaya yung pagkakontento ng isang taong nauuhaw at nagugutom sa katwiran, sila'y bubusugin ng Panginoon at patuloy na bubusugin. Kaya sila po ay namumuhay sa kakontentuhan, bagamat kapos sila sa mga bagay sa mundo, material, sa katawan, may karamdaman, and yet, doon sa loob po nila, they are talaga namang satisfied. May kasiguruhan ng ang kaluluwa mo. Ano man ang mangyari mo, yun ang dapat, doon dapat tayo nakabatay. Ng ating kaluluwa ay nasa magandang kalagayan. Kaya nga lamang, dapat tayo lumago sa ating kalagayan. Beatitude, be this attitude. Nang sa ganon, ang buhay mo, hindi ka madadaig ng iyong wants, ng iyong mga gusto sa buhay na ito. Kaya napakalaga po, sapagat ang panlilin lang ni Satanas, ginagamit niya ang mundo, ginagamit niya ang katarungan ng mga tao. Tingnan niyo lang, pag-aralan niyo ang Matthew chapter 4, kung paanong tinukso si Christ. Ginawa ni Satanas lahat, kagandahan, kapangyarihan ng mundong ito. Lumuhod ka lamang, ang sabi ni Satanas. Ibibigay ko sa iyo. At pagkatapos makontento ka, never. Kaya sabi ni Jesus Christ, get behind me, Satan! Tanging Panginoong Diyos mo lamang ang iyong kilalanin at sambahin at paglingkuran. Sapagkat siya lamang ang makapagbibigay ng kakontentuhan. Tignan nyo, basahin natin. Luke chapter 4, verse 5 to 6. Hanggang 8, I'm sorry. Pagkatapos ay dinala siya ng diablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. Yan po yung hanap ng laman natin. Kung magkaroon lang ako nito, maabot ko lamang yan. Kontento na ako. Verse 6, at sinabi sa kanya ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito. Naibigay ba ng diablo? Naibigay! Pero hindi yung diablo, kundi common grace of God. Bakit po? Pero pinabayaan ka ng Diyos na mamuhay ka sa sarili mong paniniwala. Wala po yung grace, hindi ka didisiplina ng Panginoon. Nakarating ka kung saan sa mong gusto na wala kang disiplina. Why? Because God hates you, but He loves Jacob. Kaya natatanggap natin ito.
Pero pwede naman nating tanggapin na tayo devoted pa rin sa Panginoon kahit saan tayo naroon. Naroon pa rin ang time natin sa Kanya, sa ating mga gawain, sa ating pagkikipagtagpo sa Kanya, sa prayer meeting, sa ating Bible study, Sunday school, preaching, afternoon preaching. Dapat nandun pa rin tayo sapagkat ang lahat ng tinatanggap natin ay mula pa rin sa Diyos, hindi kay Satanas. At hindi ka papayag na mula kay Satanas yan. Yan ay sa Diyos. Pero nawawala ang isip natin eh. Akala natin sa pagsisikap natin. Kaya sabi ni Satanas, sinabi sa kanya, ibibigay ko sa iyo lahat ng kapangyarihan ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibinibigay ko kanino mang ibig ko. Napaka-sinungaling si Satanas. Ano bang pag-aari ni Satanas? Siya'y isang nilikha lamang na anghel. Pero yumabang. Kaya sabi sa verse 7, kaya't kung sasamba ka sa akin, many people, even Christian, worship Satan. Hindi sa direct way, but in principle. At sumagot si Jesus Christ, this should be our answer to him, to Satan. Nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At makakatanggap ka ng satisfaction, kakontentuhan. Religion. Not only the world, but also religion, nangangako ng ganito. Lumuhod ka lang. Maglakad ka lang nakaluhod. Gamitin mo ang simbahan. Sa lahat ng gusto mo. Pumunta ka, magdasal ka doon. Yan ang pangako ng religion. At matatanggap mo ang lahat ng ito. Ibibigay sa iyo lahat ng paraan how to obtain holy commitment. Kung susundin mo lang ito. Si Luther, yan ang ginawa niya. Nakaluhod siya ng hagdanan, how many steps? 300 I think, or... Pero sa kalagitnaan sabi niya, hindi ito dapat gawin ng isang totoong mananampalataya because we are saved by faith alone, not by penance or... Hindi dapat. Pero yung laman natin, yung desires natin, kinukuha ng world, kinukuha ni Satan, kinukuha ng religion, kinukuha ng politics. Pastor Boy, bakit lang binabagit mo politics? Ano bang uso ngayon? No, mayroon akong gustong kandidato, pero hindi ko dapat ipaglaki ito, pag malaki ito. Akin lang yun. Katungkulan nating bumuto as a good citizen. Pero hindi natin papangalandakan. Hindi tayo Katoliko nakikialam. We are Christians. Desire mo, laman mo, hindi kailanman mapupuno. At hindi mangyayaring kayo mapupuno, makukontento sa buhay na ito. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Ang sabi po rito, He has made everything appropriate in His time. He has also set eternity in our heart. Nilagay sa atin dito yung walang hanggang sa ating puso. Minto sa hindi natin maarok yan. Yet so that man will not find out the work which God has done from the beginning even to the end. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Lahat ng bagay. Pero tanda natin, ilinilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan o puso ng tao. Gayumay hindi niya malalaman ang ginagawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Kaya nga sabi nga sa Mark chapter 6 o 8 ba yun? I'm sorry.
What does it profit a man if he gains the whole world at ilagay niya sa kanyang puso na eternity? Hindi ka mabubusog. Only God can fill that vacuum sa ating puso. Yung eternidad nandyan, only God. Kaya wag po tayong mangako. Sapagkat tayong bumapali sa ating pangako. Mabubusog ba natin ang ating sarili sa mga materials? Hindi po. Tanging Diyos lang ang makakapuno ng ating hungkag na kaluluwa. Dito sa ating nakita, sa talatang ito, ipinapahayag yung pangako that only Christ can fill us with satisfaction. Then secondly, tignan natin, ang talatang ito, Matthew 5:6, may ipinapakitang proseso. May ipinapakitang proseso. Beatitudes ay hindi po binigay ni Kristo na rumble. Sunod-sunod po yung kanyang pag-preach dito. Hindi po kailanman si Kristo magulo kung mag-preach. Outline po yan. At yung outline niya ay mayroon pong purpose talaga. Mayroon siyang main topic at dinidivide niya ito sa iba't ibang topic nang sa ganon, pagdating po sa conclusion, yakap natin ang kanyang kahulugan. Ganon din sa pagpipreach eh. Mayroon kang itatrust na main topic mo at i-divide mo para maunawaan na isusubo mo kutsara sa kutsara para pagdating po sa conclusion, yun pala yun. Tulad nito, ang ating pong paksa rito ay tunay na kakontentuhan. Yan ang pinaka-main thrust natin. Tunay na kakontentuhan. Paano tayo makakontento? Posible ba magkaroon ng kakontentuhan? So nakita natin sa talata na ating pinag-aralan, may ipinapahayag na pangako. Wow, may pangako pala. At natalakay natin. Ngayon ikalawa, dito sa talatang ito, may ipinapakitang proseso. Kaya nga, ang Sermon of the Mount o Beatitude, hindi ito balibaliktad o kontra-kontra, redundant, paulit-ulit, kundi talagang sunod-sunod. Ibig ko sabihin sunod-sunod. Hindi ka maaring mabusog hanggat hindi ka nagutom. Right? At hindi ka magugutom hanggat hindi ka binakante. Now, bakit ko sinabi yung binakante? Tanging Diyos lang ang makapagbabakante sa atin. Tayo po, hindi po, sapagkat tayo po'y puno ng sanlibutan. Kaya sabi sa Proverbs, kapag ka ang isang taong busog, pait sa kanya ang pulot-pukyutan. Pagkabusog siya sa sanlibutan, pait sa kanya ang salita ng Diyos. Pero kung siya po ay gutom, napakatamis po kahit na ang mapait na pagkain. So hindi ka pwedeng mabusog hanggat hindi ka muna nagutom at hindi ka magugutom kung hindi ka binakante. Ngayon kung ikay bakante, magugutom ka at mauuhaw ka. Yan po ngayon ang tinuturo ng Panginoon. So sa biyaya ng Diyos, una ka munang babakantihin upang ikaw ay magugutom. At itong beatitude nito, itong verse 6 na ito, ay nagbigay sa atin ng tatlong proseso. Itong beatitude. Simulan nung tayo magsimula. Verse 3. Verse 1, verse 2, verse 3, 4, verse 5. Una, inamin natin na ikaw ay aba sa Espiritu. Unless hindi mo tinatanggap na ikaw aba, you are poor in the Spirit. Ibig sabihin, wala kang alam sa iyong totoong kalagayan, kundi malibang ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kalaman. Hindi sa iyong kahusayan ng pag-aaral, kataasan ng edukasyon mo. Ikaw ay naging isang puno. Ikaw ay isang taong mayaman. No. Kaiba po yun. Kailangan natin ng edukasyon.
para magturo rin sa atin upang tayo maging aba, na maging dependent lang tayo sa Diyos. Yan po yung unang itinuro sa atin. Kailangan mo nang aminin natin tayo'y aba, na wala tayong mapagmamalaki sa buhay na ito maliban ng Diyos na siyang gumawa sa atin, na siyang umibig sa atin, na siyang tumawag sa atin, na siyang nagtubo sa atin, na siyang nagpanganak sa atin sa Espiritu. Dapat natin tanggapin yun. At ikalawa, nakita din natin na dapat nating makita rin sa sarili na tayo namimigati. Tayo'y nagluluksa, hindi dahil wala tayong mga bagay, kundi tayo'y nagluluksa sa ating mga nagagawang kasalanan, kahit malihit na kasalanan. Hindi tayo mapapalagay hanggat hindi natin naayos ang ating relasyon sa ating kapatid, sa ating kapwa, sa ating magulang, sa ating mga anak. Namimigati tayo, hindi tayo makatulong hanggat hindi natin naipahayag ang ating sama ng loob at humingi ng kapatawaran. Yan po yung ugali na isang taong maamo na namimigati sa kanyang kasalanan. At pagkatapos dahil namimigati, yan pong bunga ng pagiging mapagpakumbaba. At ang pagpapakumbaba ay bunga lamang ng pagiging maamo. Maamo sa ating espiritu. Hindi tayo mayabang. Hindi tayo nakukunari. Hindi tayo hypocrites na maamo sa tingin sa tao, pero napakayabang ang sa loob. Hindi yun. Mga kapatid, at dahil dyan, gutom ka, uhaw ka sa katuwiran ng Diyos. Binakanti ka na sa iyong sarili. Hindi na ikaw namumuhay sa sarili mo. You're living by grace. At dahil dyan, hindi ka mapalagay hanggat hindi ka nakakain ng pagkain ng iyong kaluluwa. Now, may mga halimbawa sa Biblia, mga taong hindi nagugutom sa katwiran at mga taong nagugutom, makikita mo sa kanilang buhay. Dalawang halimbawa lang bibigay ko. Una si Saul at ikalawa si David. Si Saul, inutusan siya ng Panginoon, lipulin mo ang lahat ng mga tao sa Amalekita. Simula sa matanda, simula sa bata, hanggang sa sanggol, hanggang sa mga hayop na alaga, lipulin mo. At yan ang pantubos ng katwiran mo. Alam naman natin, ang tumubos sa atin si Kristo. At wala siyang kasalanang hindi nalipol sa atin. Pinakamataas hanggang sa pinakasanggol. Kaya kung mali pong, wala pong Spirit of God, ang taong nagbabasa niya, sabihin, sira ulo Diyos niyo. Inuutos siya, patayin ang mga Amalekitas. Now, that was in the Old Testament. May mga tao siya ng Diyos, pero sa atin, hindi na po Amalekitas ang ating papatayin. Ang papatay sa atin, kundi yung kasalanan. Wala tayong patatawarin, wala tayong kaawaang kasalanan dyan. Pero si Saul, tinupad niya. Pinatay niya lahat. Maliban sa mga hayop, matataba na mga tupa, sapagkat nais niyang ibigay bilang sakripisyo ng ang Diyos ay masinghot na mabangong samyo ang kanyang offering. Pero ang offering na hiningi ng Diyos, patayin lahat, pati hayop. Sapat na yun. Hindi yung paraan ng tao offering. Anong katuwiran ni Saul? Ang sabi niya kay Propeta Nathan, ay Samuel, huwag mo sasabihin sa Diyos ha. Kasi mga tao, isisi mo sa mga tao yan kasi sila may gusto eh. Iniwan nila yung matataba para mayroon kaming may handog. Mababasa natin 1 Samuel chapter 15. Wala tayong time para basahin yon. Basahin mo lang sa bahay. Samahan mo ako, Samuel. Harap ako sa Diyos. Yun yung mga taong hindi nagugutom sa katwiran at hindi nauuhaw sa katwiran. Pero tignan niyo si David. 2 Samuel chapter 12. Nung siya po'y nagkasala kay Bathsheba at sa asawa ni Bathsheba na kanyang pinamurder through letter. That is murder.
Tinago niya ito for how many months? Hanggang sa maipanganak. Ay hanggang sa, yes. Pero siya po ay kinatagpo ng Diyos at magitan ng propeta. The same with us. Marami tayong tinatagong kasalanan pero kinakatagpo tayo ng Diyos through preaching of the Word. Prophecy, prophets. Anong sabot ni David nung malantad ang kanyang tinatagong kasalanan? Ako'y nagkasala. Ako'y nagkasala sa Diyos at sa tao. Yan ang sabi niya, 2 Samuel chapter 12 verse 13. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Then pinuno siya. Binusog siya. Ngayon, pagkaamin niyang yun, naghahanap pa ba siya ng kakontentuhan? Si David ay pinuno ng Panginoon at that time. Si David ay may biyaya ng Diyos. Si Saul, walang biyaya ng Diyos. Nagawa niya lahat ng kanyang gagawin. Tulad ng reliyoso, nagagawa lahat ng mga kung anong sakramento nagagawa. And yet, there is no satisfaction. Wala pa rin. Kapag ikaw, inamin mong wala kang laman, hoggang, o wala kang may pagmamalaki sa iyong sarili, doon mo lamang mararamdaman na ikaw ay gutom, hungkag, at doon mo ma-realize din na God is so gracious na binibigyan ka ng kasiyahan. Hirap ako ngayon, dami kong trabaho, pero kailangan kong gawin, marami akong sinusubukan. But still, God so gracious to me. Marami akong naramdaman. Masakit mga tuhod ko. Ayaw kong bumangon sa umaga. And yet, God is so faithful. Nakuha niyo ibig kong sabihin, mga kapatid? Na-identify niyo ba yung sarili dyan? Yes. Sapagkat iisang buhay natin, tayo mga anak ng Diyos. At yun ang ating nararanasan every day sa ating buhay. Kaya nga, ang talatang ito ay may pinapahayag na pangako at yan din natanggap natin at pagkatapos pinapakita niya yung proseso. Proseso. Hindi sa kataasan natin, hindi sa pagmamagaling natin, hindi sa paninira sa iba para makamit mo ang gusto mo. Kaya pag-amin, Lord, I am nothing. Wala akong magagawa apart from you. Then, magiging amo ka. Doon mo lamang maramdaman, Lord, I need you. I need your word. Gusto kong magbasa, gusto kong mag-meditate ng word mo, Lord. Fill me in. Fill me. Then, ikatlo, mga kapatid, sa talatang ito, may nalulutas na problema. Again, basahin natin verse 6. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Marahil, sabi natin, paano ako pagmamalasakitan ng Panginoon sa buhay kong ito? I'm not perfect. Marami pa akong gustong makuha, gustong malaman. Nagkakasala pa rin ako. Paano ako mabibigyan ng ganito ng Panginoon? Now, basahin natin ang Isaiah 57 verse 15. Isaiah 57 verse 15, ganito ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ang sabi niya, ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, at gayon din sa mga may pagsisisi at mapagkumbabang loob.
upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Sa Ingles, for thus says the high and exalted one who lives forever, whose name is holy. I dwell on a high and holy place, but also with the contrite and lowly of spirit, in order to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Nakita nyo? May solusyon eh. Bagamat ang Diyos ay naninirahan sa pinakamataas at ang pangalan niya ay banal, naroon siya. Pero alam nyo, posible rin at ginagawa ng Diyos na siya'y naninirahan sa mga poor in the spirit, sa mga namimigati sa kasalanan, sa mga maamo, contrite heart, mga mapagsising kaluluwa. Sino yan? Di ba't ikaw yan? Amen? You're not perfect. Pero sino sa inyo dito nakakatulog na hindi humingi ng forgiveness, asking for forgiveness sa Panginoon? Sino sa inyo dito? Sino sa inyo dito nakagawa ng kasalanan hindi makatulog hanggat hindi mo na sinabi sa Diyos kanya nagawang kasalanan? Kung mayroon man, sabihin ko sa iyo, mayabang ka. Napakayabang mo. Sabi rito, ang Diyos ay naninirahan sa dalawang lugar. Una, sa mataas at banal na dako. Siya yung walang hanggang lugar, eternity. Pero puno pa rin ng Diyos ang eternity. Yun ang kanyang paninirahan. Dakilang tahanan ng Diyos. Grabe! Wala kang may kukumpara dyan. Pero etong sinabi niya, mayroon pa siyang ikalawang tirahan at ang tirahan yan ay ikaw. Ikaw na mapagpakumbaba at nagsisisi palagi ng iyong kasalanan. Kaya nga, once saved, hindi po always saved, but once saved ka, sinisave ka ng Panginoon. Once na nagrepent ka, you will continue on repenting your sins. Sapagkat yun po ang tirahan ng Diyos, yung ganung klaseng tao. Na hindi nagmamalaki, malago na ako, alam ko na lahat yan. Yes, sa utak mo, alam mo na lahat. Pero sa buhay mo, hindi pa. May pagsisisi at mapagpakumbabang puso. Pero parang sinasabi, na naninirahan ng Panginoon sa atin, gayong mayroon na tayong Espiritu ng Diyos na naninirahan sa atin. Gaya na sinabi sa Galatians chapter 4 verse 6. Because you are children, then God, ang sabi doon, God the Father sent the Spirit of His Son that dwells in you and remains in you. Paano yun? Nandyan na nga ang Diyos. Tanda natin, nandyan na ang Diyos. At ang Diyos na nakatira sa atin, tanda natin yung kilos niya. Philippians 1:6. Philippians 1:6. Ang sabi po diyan, for I am confident of this very thing, sabi ni Paul, that he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Ako'y panatag sa bagay na ito. Dapat yan tayo maging panatag dyan, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Na alam natin yung good works na ito, promise ito sa atin sa sa Ephesians chapter 2 verse 10. No? Iyan ay inihanda na ng Diyos bago tayo maligtas at pagkaligtas natanggap natin na siya dapat natin lakaran. Kaya ang sabi diyan, habang ang Espiritu ni Kristo nasa atin, siya yung patuloy na gumagawa ng mabuting gawa sa ating mga puso. At ito'y tatapusin niya hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Tatapusin niya ito talaga, mga kapatid. Question is, bakit hindi ko nakikita na gumagawa ang Diyos? Pray ako ng pray. Ang sabi ko, Lord, ayaw ko na ng bisyo, ayaw ko na ng alak, ayaw ko na ng sigarilyo. Ayaw ko na tumingin sa ibang babae.
Ayoko na maging lustful ng mind, pero bakit nandito pa rin? Nasaan ka, Panginoon? Sabi mo, pangako mo nakatira sa akin. Yes, nandyan sa iyo. Pero ito po ang dapat nating malaman. Philippians chapter 2, verse 11 to 13. Bilang Kristiyano, mga kapatid, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon. Dapat daw nating sabihin palagi sa ating dila, araw-araw, every day, every minute, that Jesus is Lord sa ikaluluwalhati ng Ama. Meaning to say, kapag tayo tumatawag ng Panginoon para sa kaluluwalhati ng Diyos, ang dapat nating gawin, verse 12, kaya nga, mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Work out your salvation with fear and trembling. Kahit walang nagmamasid sa iyo, kasama mo ang Diyos. Sapagkat ang Panginoong Hesus nasa atin, gumagawa siya sa atin ng kabubuti natin hanggang tayo maging perfect, pero tayo rin ang gagawa ng kanyang kalooban po para si Kristo ay malayang gumagawa sa atin. Verse 13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at pagsagawa para sa kanyang mabuting kalooban. Nakita nyo? Si Kristo nga, ang Diyos nga, itirahan tayo. Pero katungkulan natin, i-work out natin ang ating salvation, maging obedient tayo, we have to pray, we have to read, listen to the gospel. Dapat gawin natin tayo magtanggal ng ating, alisin natin panigay, alisin natin ng alak. Mga kapatid, tungkulin natin yan. At ang nagnanais ng Panginoon para tanggalin ang bisyong yan, siya rin. At kapag ginagawa natin, ginagawa niya rin. At yan makikita natin ng si Kristo'y gumagawa sa atin, dahil nababago tayo. Nababago tayo sa ugali natin. Nagbabago tayo sa ating bisyo. Katunayan na gumagawa ang Diyos sa iyo sapagkat ikaw ay masunurin sa Kanya. Ngayon, kung hindi nababago hanggang ngayon, masasabi ko sa iyo, hindi ka Kristiyano. Hindi ka Kristiyano. Wala kang kapangyarihang alisin ang lahat ng ginagawa mo. Pero pagdating po dito, sa sinabi ng Panginoon, sa lahat po ng mga tinubos sa kasalanan, sa Beatitude, dito po may nalulutas na problema. Imposible pong hindi malulutas kung ikaw ay isa sa mga pinatawad ng Diyos. Kaya, ipinagkaloob sa atin ang biyaya ng Diyos. Hindi ba sapat yung biyaya na tayo ay umaasenso sa ating ginagawa, pero hindi natin nabibigyan ng halaga ay yung biyayang naninirahan siya sa atin. Para ma-recognize natin na sa lahat ng ating ginagawa, dapat gawin natin ayon sa kanyang kalooban at hindi sa ayon sa ating gusto. Ito ay ang Espiritu Santo na nasa atin. Nanunugat ito eh. Susugatan ka kapag matigas ang isip mo. Malalagay ka talaga sa alanganin, tatawag ka sa Kanya. Malalagay ka sa dilim eh. Darating ka sa isang dead end ng buhay mo. Hindi ko magagaling. Lord, tulungan mo ako. Naalala ko yung sabi ni Brother Remy, may nagpatid sa kanyang isang pasahero. Pagdating nyo, dead end. Ay, bay, wala man lang sinabi na bay, doon po, palabas, doon kayo mag-maniobra. Paano ka mag-maniobra? Imposible hindi natawag si Brother Remy sa Diyos doon. Sinugatan ka. Alam mo, hindi ka makakalabas dyan. Ang dilim. Magre-relay ka lamang sa backlight mo. Aatras ka, dandahan. Ayaw mo masaktan yung sasakyan mo. Pero nakalabas ka rin. Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa biyahe ng Diyos sa iyo. Lahat po na nangyari sa atin, dumarating tayo sa mga dead end.
sa mga crossroad. Saan tayo pupunta? Saan pupunta dito? At mamaya, tuturo ka, eto, pagkamali ka, bumalik ka. Lahat ng direction sa Kanya. He who began a good works in you shall be complete. Ikukumpleto ng Panginoon. Sapagkat marami pong nananangan dito, kahit na mga taong hindi totoong Kristiyano, mga binago ng religion, paraan ng tao, at hindi paraan ni Kristo. Ang tanong, nagugutom ba sila sa katwiran? Nasaan sila pagdating sa pagsamba? Hindi sila nagugutom. Hindi nauuhaw, ni walang pagnanasa. Sila ba hindi Kristiyano? Masabi kong hindi. Siguro. O di kaya naman, bingi siya sa conviction ng banal na Espiritu. Ayaw niyang sumunod. Alam naman natin ng Espiritu Santo na nasabi, pagsamba, panalangin, pagbabasa. Kumain ka, payat ka na. Kumain ka ng marami, huwag kang mag-diet-diet dyan. Alam mo, diet? Mga kapatid, ang turo sa atin ng Diyos is self-control. Hindi tayo dinayet. Lahat ng pagkain para sa atin, ang binigay sa atin is self-control. Lahat ng pagkain yan, kailangan ng ating katawan. Lahat na nanggagaling sa lupa, yung substansya ng lupa, kailangan pumunta sa atin sapagkat tayo lupa din. Remember? We need that. Ngayon pagka binawal mo itong ganitong pagkain, sana hindi na nilikha ng Diyos yun. Pero kung may karamdaman ka na, gawin mo ng lahat. Why? To preserve life. Utos ng Diyos yan. To preserve life. Kung gusto mong mabuhay at masunod mong kalooban ng Diyos, magpa-vaccine ka. Huwag kang maniwala sa mga 666 na yan, sa mga aral na yan. Because God's command is preserve your life. Marami po mga taong nababago dahil sa paraan ng tao. Pero ang tanong, nauuhaw ba sila sa katwiran? Naghahangad ba sila? Bukas bang kanilang mind na tumanggap ng katotohanan mula sa salita ng Diyos? Kailangan lamang. Mahirap pong magkunwari. Mapapagod ka sa pagkukunwari bilang Kristiyano. Lalabas at lalabas ang totoo mong kulay. Marami dyan. Tinatawag na pastor, nangangaral. Pero kung grabe, makapanira ng tao. Kaya sabi nga sa banal na kasulatan, pwede bang sa isang dila lalabas ang pagpupuri sa Diyos at pagkasuklam sa tao? Pwede bang lumabas ang isang mapait at isang matamis sa isang bukal? Hindi pwede. Either siya ay hindi Kristiyano or siya ay Kristiyano. Tatapos na tayo mga kapatid. Ang tanong ko, umaamin ba tayo ng ating kasalanan? Ng ating pagkukulang, ng ating kauhawan? Kung tayo po'y umaaming makasalanan, masabi kong totoo, nasa iyo. Kung nauuhaw ka, maging Kristiyano ka man o hindi, masabi ko, that's a sign. Kailangan mo talaga na ikay busugin ng Panginoon. Pagiging Kristiyano ay biyaya ng Diyos. Alam natin, ang Ama ang siyang tumawag, umibig sa atin, nagtangi sa atin, si Kristo ang tumubo sa atin, at ang banal na Espiritu ang nagsilang sa ating muli upang tayo ay sumampalataya kay Jesus, upang katubusan ni Kristo at pag-ibig ng Ama ay sumaatin. At ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na nanargana sa atin. Si Kristo na Espiritu Santo ay kumakatawan sa Espiritu. Lahat ng ating ginagawa, namumuhay tayo sa Espiritu. Espiritu ng Diyos. At dapat lamang tayo maging masunurin dito. Huwag nating pigitiin ang banal na Espiritu na ginagawa pa rin natin ang hindi dapat. Gawin natin ang dapat upang kasama ang Diyos na gumagawa sa atin tungo sa ating ikalalago, tungo sa pagiging perfecto hanggang pagdating ng ating Panginoon. Amen? Tayo manalangin. Panginoon,
Salamat po muli sa inyong mga salita, sa iyong sermon sa bundok, kung paanong ipinapahayag nyo ito sa mga taong inyong mga tinubos. Nawa nga po, lagi kaming mauhaw at magutom sa katwiran at hindi po sa sanlibutan upang kami magkaroon ng totoong kasiyahan at kasiyahang ito'y nagpapatuloy. Hindi mawawala sa amin anumang sirkumstansya kami mayroon sa buhay. Maraming salamat po, Ama, na sana bigyan niyo po ng kapahingahan ng aming kaluluwa. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.